Simula po na ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP noong nakaraang linggo, naglalaro sa mahigit 700 ang nahuling lumalabag kada araw, ayon po yan sa MMDA. Tuloy pa rin ang NCAP kahit ipinagpaliban muna ang EDSA Rebuild Project at ang Odd Even Scheme. Saksi, si Joseph Moro. 2 taon ang orihinal na plano ng DPWH para matapos ang pagkukumpuni ng EDSA simula sana sa June 13. Pero matapos umani ng batikos ang proyekto, kabilang ang mga planong hakbang para ibsan ang traffic na idudulot nito, gaya ng Odd Even Scheme, utos ng Pangulo, ipagpaliban ng 1 buwan ang planong EDSA Rebuild. Ang daming bumalik na nag-aalala paano yung trabaho namin. Kung ang pag-commute namin ay napakatagal na, madadagdagan pa ng 1 oras, 2 oras, wala na talaga, hindi na kami uuwi. Pinapabago niya yung buong plano. Ang sabi ni Presidente, find a better way. Find a better way para hindi mahirapan ang mga kababayan natin. And the better way means not 2 years, but 6 months. Ayon sa DPWH, nire-revise na nila o binabago na nila ang plano at pinag-aaralan na rin ang mga bagong teknolohiya para magawa ang gusto ng Pangulo na hanggang 1 taon na rebuilding ng EDSA. We are going back to the drawing board para tingnan namin kung ano po pwede namin gawin for us to expedite the process. Sabi nga niya, tingnan ninyo yung mga international practices, mga materials na ginagamit, yung state-of-the-art process at kung ano pwedeng gamitin to fast-track the implementation. Ayon sa DOTR, habang hinihintay ang EDSA Rebuild Project, tuloy-tuloy pa rin ang pagdadagdag nila ng bago ng MRT, pagpapabilis ng pagpasok ng mga pasahero sa tren tulad ng pagtatanggal ng mga X-ray machine at pagdaragdag ng mga bus sa EDSA Bus Carousel. Hindi rin muna tuloy ang pagpapatupad ng Odd Even Scheme na gagamitin sana sa EDSA para mabawasan ang volume ng sasakyan habang ginagawa ito. Pero ang No Contact Apprehension Policy o NCAP tuloy pa rin ayon sa DOTR. NCAP will stay, no? Because NCAP is not just about EDSA. No, it's about enforcing a more efficient way of enforcing our traffic routes. Tinanong namin ang mga kapuso online kung pabor sila sa pagpapatuloy ng NCAP. Sagot ng isa, pabor. Dahil kita naman daw na nawala na mga sumisingit na motorsiklo sa daan. Sumusunod na rin daw sila sa batas trapiko. Komento naman ng isa pa, bago sana ito ipatupad, ay maayos na sana ang mga road marking at timer sa mga traffic light. Pabor din ng isa pa na ayusin muna sana ang mga kalsada at kapag may nagreklamo pa rin ay motorista na talaga ang may problema. Pero may mga tutol pa rin sa NCAP. Pag-aralan po muna natin muli. Kanina nagkilos protesta ang grupong Stop NCAP Coalition na nanawagan na suspindihin muna ang pagpapatupad nito habang hindi pa maayos sa mga kalsada at mga signage. Maghahain daw sila ng petisyon sa Korte Suprema para maglabas ng temporary restraining order. Isang petisyon na rin ang inihain sa Korte Suprema para hilingin ang klarifikasyon kung saan lang pwedeng ipatupad ang NCAP. Kanina inihain ng MMDA ang reklamo ang paglabag sa traffic code laban sa mahigit 50 motoristang nagtatakip ng kanilang plaka para iwas huli. Hindi lang po mga motorcycles, but now to the extent even four-wheel vehicles, deliberately tinatakpan po ang mga plaka just to escape the mere apprehension of the NCAP. Maglalabas din ang LTO ng show cause order para pagpaliwanagin ang mga motorista. May pagkakakulong po ito na 6 months and 1 day to 2 years. Sumunod na lang po tayo sa batas para po hindi lumaki ang problema ninyo. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.